Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po muli sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan po natin, may pahayag po ang ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. Tungkol sa kanyang mga gagawing pagbabago sa ating bansa, sa kanyang administrasyon. Pakinggan po natin agad mga katambay ang pahayag ng Pangulo at komentuhan po natin mga katambay. Ito po. Alright, set ko lang. Working very hard to make this administration a transformational one. At ibig sabihin yan ay marami talaga tayong kailangang palitan structurally. The work of securing the future of our children requires brave, bold visions and bold action. It is building what is grand instead of being content with what is piecemeal. It is the courage to start projects with long building timelines. Kahit lumampas na sa mga termino natin, kailangan pa rin natin isipin na hindi na bale kung hindi tayo kikilalanin. There is a saying, very clear saying, if there is much that can be achieved if people are not fighting for the credit. Basta alam na natin, maganda yung ating ginawa. Marami tayong natulungan. Gumanda ang buhay ng ating mga constituent. Sapat na yun. In that way, we serve the greater good instead of meekly setting for short gestation periods that are only high in optics and in gimmickry. It is about going for ambitious projects that span several terms, without regard for who will inaugurate them when completed, instead of picking ones that are ribbon-cutting ready before elections and the campaign. Hindi naman natin maiwasan talaga yan. Dahil meron talaga tayo dapat ipakita na meron tayong nagawa at meron tayong mga bagong na ilagay sa ating mga constituencies. Ngunit, ang ating ginagawa ngayon is we are trying to transform. I'm hoping that this administration, I'm working very hard to make this administration a transformational one. At ibig sabihin yan ay marami talaga tayong kailangang palitan structurally. Bakit natin kailangan gawin yun? Kailangan natin gawin yun dahil nagbago na talaga ang mundo. At hindi na tayo maaaring, hindi na maaari na yung ginagawa natin, yung dati pa natin ginagawa. Kailangan na natin mag-isip ng mga bagong pagtugon sa mga problemang hinaharap natin dito sa lokal, pati na sa international economy, sa global economy, at sa pag-usog ng teknolohiya. At kaya kailangan paghandaan natin. Hindi ito nagagawa sa isang taon. Hindi nagagawa ito sa madalian. Ito ay dahan-dahan nating pinapalitan ang bureaucracy ng Pilipinas, ang partnership between the government and private sector, ang pagsasama at pagkakaisa ng national government at saka local government. Kaya madalas kong sabihin, mandates should not be wasted on petty things. It should be used for grand things. Napakalaking bagay na ibinoboto tayo at nilalagay tayo sa mga matataas na posisyon na ating inuupuan. Kaya gamitin natin na mabuti ang ibinigay sa atin na tiwala ng taong bayan upang talaga namang kahit na hindi na tayo ang kinikilalang gumawa, basta't may mas magandang nangyari para sa ating constituency. May mas magandang buhay ang ating mga kababayan. Yun ang mahalaga. Yun. Narinig po natin mga katambay, napakarami pong plano pala ng administrasyon ng ating Pangulong Marcos Jr. Talagang structure number 1. Kailangan na natin magpalit, di ba? Dahil ang panahon natin ngayon makabago na, di ba? Kaya ipupus po ng ating Pangulo, number 1, mga structure na talagang maraming papalitan ng ating bansa. Di ba? Parang yung sinabi niya nakaraan na yung build, better more. Di ba mga katambay? Saka yung pagiging world class ng ating bansa, siyempre. Kaya lang, huwag tayong umasa ng mabilis. Yun naman ang sinasabi ng ating Pangulo. Dahan-dahan.
dahan-dahan lang po. Huwag tayong magmadali. Kahit hindi niya matapos, kahit tapos na yung termino niya, pero yung proyekto niya, you know, matatandaan po natin lahat yun. Yung mga plano po ng Pangulong Marcos Jr., mga kabayan. At siyempre po, ang isa pang napakaganda sa talumpati ng ating Pangulo, ang kanyang mga kababayan, tayo po. Ang gusto niya ay maging maunlad at mapayapang buhay sa ating bansa. Di ba? Kaya napakaganda po nun, mga katambay. Kaya lang po, dahan-dahan lang po. Maghihintay lang po tayo dahan-dahan, mga katambay. At lahat naman po yun nasa programa ng ating Pangulo. Kaya lang po, hindi ko po narinig, mga katambay, na yung puro structure po at pagiging modernized ng ating bansa. Di ba? Technology. Di ba? Nasama po yun. Di ba? Pero yung pagkain naman na bubuhay sa mga kababayan ng ating Pangulo, hindi po nabanggit. Hindi po nabanggit ng Pangulo. Yung food security naman po natin, magiging world class po tayo, pero yung mga kababayan naman po ng Pangulo na sinasabi niya nagluklok sa kanya sa pinakamataas na pwesto. Pero yung kinakain naman natin pang araw-araw ng masang Pilipino, ubod ng mahal. Di ba? Hindi tayo, yung mga kinikita nating karampot, hindi kumakasya para maging world peace o world class ang ating bansa. Di ba? Ay, nako. Masasabi lang natin world peace. Hindi na world class. Nako, payapa na lang. Kaya matatawa na lang po tayo, mga katambay. Napakasarap po magtalumpati ng ating Pangulo. Napakarami niya pong vision na gustong gawin, pangarap sa ating bansa. Kaya lang hindi yata naiisip ng Pangulo yung kahirapan muna ng ating bansa ang dapat unahin. Di po ba, mga katambay? Yung inflation, sinabi nga ng VP Sara, di po ba? Unahin muna natin ang kahirapan, di ba? Ang nagmamahalang mga bilihin ng ating bansa. Kasi hindi natin lahat malalasap ang plano ng Pangulo kung ang lahat ng kababayan natin ay gutom at naghihirap sa nagmamahalang bilihin, di ba? Paano tayo aasenso nun, di ba? Lahat ng plano ng Pangulo pang world class, di ba? Dahil lahat papalitan niya na halos ng dahan-dahan para makasabay ang bansang Pilipinas sa mga bansa na develop na talaga, pati sa technology, di ba? Kaya lang, yung bansa mo naman taghirap, di ba? Taghirap, lalo sa pagkain, di ba? Yung mga dapat tutulong sa iyo magtrabaho, puro kumakalam na sikmura dahil hindi na kaya ng kanila kinikita yung nagtataas ang bilihin. Mr. President, di mo ba? Nakakalungkot lang po. Puro programa, puro speech, puro cutting ribbon. Pero mga lumalabas po sa budgeting po natin, nababawasan po yung mga budget po natin sa mga gawain na mga pan-develop ng ating bayan, di po ba? No, nababawasan yung mga sinasabi niyo po na build, di ba? Na better more. Mga construction natin na kailangan matapos. Mismo yung kapatid niyo po nga na si Senadora Amy Marcos, siya po ang nagsabi sa amin na halos zero ang pondo po para sa mga structure po natin. Itong 2024, Mr. President, kapatid niyo na po yung nagsabi doon. Pero po, sa mga speech niyo po, sa mga tinuran niyo po sa amin, nilalatag niyo pong napakagandang programa po ng ating bansa, Mr. President. Kaya yan po ba pangahawakan ng mga Pilipino? At yan po ba makakabawas po kaya sa gastusin namin pang araw-araw, Mr. President, yung mga plano nyo po sa ating bansa na hindi naman po priority po ninyo yung aming seguridad, lalo sa pagkain na nagtataasan. Wala na po sa plano nyo po yata yun. Dahil ang gusto nyo, world class na po ang ating bansa. Di baling kami hirap na hirap mag-budget sa nagmamahalang mga bilihin at napakarami nating kababayan na walang trabaho, Mr. President. Hihintayin pa natin yung mga
programa po na structure para magkatrabaho po lahat ng Pilipino. Gano'n po ba ang aasahan natin? Eh, hindi naman po lahat ng Pilipino, pwede po sa structure, di ba? Hindi naman lahat, puwedeng gumawa ng mga magagandang building, you know? At hindi naman lahat, electrician, di ba? Hindi naman lahat ng Pilipino, di ba? Kaya po, Mr. President, hindi naman po si Kamanong against sa mga sinabi nyo. Maganda po lahat ang inyong sinabi. Kaya lang po, bilang isang Pilipino at nakikita po din ang problemang maliit pa lang po yung nakikita kong problema. Pero yun pong maliit na yun, milyon-milyon na Pilipino po ang nahihirapan sa bilihin po, sa nagmamahal ng bilihin, Mr. President. Sana po lingunin nyo rin po kami, yung mga kababayan po natin na hirap po sa taas ng bilihin, Mr. President. Yun lang po mga katambay, ang komento ni Kamanong sa napakagandang layunin at pangarap ng ating Pangulo sa ating bansa na dahan-dahan lang, huwag tayong mainip mga katambay. Yun lang po mga katambay, si Kamanong po, nag-iiwan po muli. Siyempre po, magtitiis tayo, dahan-dahan, at mahalin pa rin natin ang ating bansa. Ipaglaban natin, huwag po tayong mainip. Darating din po ang ating ina ng ating bayan, si Vice President Sara Duterte. Paalam, bye-bye.